tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang napakalakas at nakapanghihilakbot na serye ng mga pagsabog ang muling yumanig sa kabisera ng Ukraine na Kyiv matapos magpakawala ang militar ng Russia ng mga makapangyarihang ballistic missile. Direktang tinamaan ang mga pangunahing infrastruktura ng lungsod sa gitna ng patuloy na lumalalang labanan. Ayon sa mga ulat, ang biglaang pag-ataking ito ay nagdulot ng malawakang takot at malaking pinsala na nagpapakita ng mas agresibong opensiba ng Moscow. Bago pa man ang mga pagsabog, nagpalabas na ng mabilisang babala ang Air Force Command ng Ukraine tungkol sa nagbabantang panganib mula sa mga ballistic missile na nagmumula sa hilagang silangan direksyon. Ilang minuto lamang ang nakalipas, kinumpirma ng lokal na media na hindi bababa sa 5 malalakas na pagsabog ang sunod-sunod na narinig sa buong Kyiv, habang ang mga sirena ng air defense ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa gabi. Sa mga kuha ng security camera na mabilis na kumalat sa mga social media platform, malinaw na makikita ang malalaking bolang apoy na nagbigay liwanag sa kalangitan ng Kyiv. Ito umano ang eksaktong sandali ng tamaan ng mga Iskander-M ballistic missile ng Russia ang isang malaking pasilidad ng industriya sa silangang bahagi ng lungsod. Ang tindi ng pagsabog ay nagdulot ng matinding pagkaalarma sa buong distrito ng Darnitsky. Kinumpirma ng pamahalaang militar ng lungsod ng Kyiv na sumiklab ang isang napakalakas na sunog sa isang malaking bodega sa distrito ng Darnitsky dahil sa matinding pag-atake. Sa paunang impormasyon na inilabas ng mga lokal na awtoridad, hindi bababa sa isang tao ang nakumpirmang namatay, habang marami pang iba ang nasugatan at dinala sa ospital. Patuloy na nagsasagawa ng operasyon ng mga bumbero upang maapula ang apoy. Ayon sa detalyadong ulat ng AMK Mapping, isang kilalang grupo na sumusubaybay sa open source intelligence tungkol sa digmaan, naglunsad ang Russia ng 7 Iskander-M ballistic missile at mga binagong S-400 anti-aircraft missile. Ang ganitong uri ng sopistikadong armas ay kilala sa bilis at lakas ng pagsira nito na nagpapahirap sa anumang depensa. Ang koordinadong pag-ataking ito ay nagpapakita ng mataas na antas ng paghahanda ng Russia. 4 sa mga missile na ito ay direktang bumagsak sa industrial zone ng distrito ng Darnitsky sa Kyiv, habang ang 3 pa ay tumama sa hindi pa natukoy na mga target sa lungsod ng Vasilkiv sa labas ng kabisera. Ang pag-atake sa Vasilkiv ay pinaniniwala ang naglalayong paralisahin ang mga pasilidad ng militar o logistika sa rehiyon, na lalong nagpahirap sa kakayahan ng militar ng Ukraine na rumisponde sa mga susunod pang banta. Kasunod ng unang alon ng mga ballistic missile, naglunsad din ang Russia ng mga makabagong hybrid na cruise missile at drone na tinatawag na S-8000 Banderol patungo sa lungsod ng Brovary sa rehiyon ng Kyiv. Ang mga bagong sandatang ito ay pinagsamang teknolohiya ng missile at drone na idinisenyo upang lituhin ang mga radar ng Ukraine at lumikha ng karagdagang pinsala sa mga natitirang infrastruktura pagkatapos ng unang pagsabog. Isang nakababahalang ulat mula sa AMK Mapping ang nagsabi na walang kahit isang Patriot air defense missile ang pinakawala ng Ukraine upang harangin ang mga ballistic missile ng Russia sa pagkakataong iniulat. Dahil dito, nakuha ng puwersang Ruso ang 100% antas ng pagtama sa kanilang mga target. Ang kawalan ng depensa laban sa mga ballistic na armas ay naglantad sa matinding kahinaan ng kabisera ng Ukraine. Bagamat nahirapan laban sa mga ballistic missile, nagawa pa ring harangin ng ilang air defense system ng Ukraine ang ilang Banderol drone na kasabay na ipinadala. Gayunpaman, inamin ng mga eksperto na ang kakulangan ng sapat na bala para sa mga advanced na sistema tulad ng Patriot ay naglalagay sa Ukraine sa isang napakadelikadong posisyon. Ang kakulangan ng supply ay patuloy na nagiging pinakamalaking suliranin ng militar ngayon. Sa isang opisyal na pahayag, kinumpirma ng Air Defense Command ng Ukraine na gumamit ang Russia ng iba't ibang uri ng armas, kabilang ang Iskander-M S-400 mga Banderol drone, 3 KH-31P anti-radar missile, KH-59 cruise missile at mahigit 200 attack drone. Ang malawak at komplikadong kombinasyon ng mga sandata ay naglalayong sirain at tuluyang pahinain ang buong network ng depensang panghimpapawid ng bansa. Ang pangunahing direksyon ng malawakang pag-ataking ito ay ang mga rehiyon ng Kyiv at Odessa. Ayon sa militar ng Ukraine, nagawa nilang barilin at pabagsakin ang 3 KH-31P at KH-59 missile, 6 na Banderol drone at 182 karaniwang drone.
Gayunpaman, 41 lokasyon pa rin ang matagumpay na tinamaan ng Russia, habang ang mga labi ng missile ay bumagsak sa 12 iba pang lugar. Samantala, kinumpirma ng Ministry ng Depensa ng Russia na nagsagawa sila ng isang malawakan at pinagsamang pag-atake gamit ang mga high-precision na sandatang inilunsad mula sa lupa at mga long-range drone. Ang kanilang pangunahing target ay ang mga infrastruktura ng transportasyon at mga sentro ng logistika sa loob at paligid ng Kyiv. Ayon sa Moscow, ang mga operasyong ito ay bahagi ng kanilang plano na putulin ang mga linya ng supply ng militar. Kabilang sa mga pangunahing target na kinumpirma ng Russia na matagumpay nilang nawasak ay ang Darnitsha Locomotive Depot sa Kyiv. Ang pasilidad na ito ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng mga tren na nagdadala ng mga armas at kagamitang militar mula sa mga dayuhang bansa patungo sa frontline. Ang pagkasira nito ay inaasahang magdudulot ng malaking pagkaantala sa logistika at transportasyon ng hukbong Ukraine. Sa rehiyon naman ng Kyiv, tinamaan din ng Russia ang Brovary Logistics Center na isang malaking pasilidad ng Nova Poshta na ginagamit para sa pag-iimbak ng mga pyesa at pagbuo ng mga medium at long-range drone. Ang pag-ataking ito ay direktang naglalayong pahinain ang kakayahan ng Ukraine na gumawa at magpalipad ng sarili nitong mga drone upang gumanti sa mga teritoryong kontrolado ng mga puwersang militar ng Russia. Bukod sa kabisera, inihayag din ng militar ng Russia na matagumpay nilang tinamaan ng mga bodega ng kagamitang militar at mga tangke ng gasolina sa mga daungan ng Chornomorsk at Pivdeny sa rehiyon ng Odessa. Ang mga daungang ito ay kritikal para sa ekonomiya at supply ng militar ng Ukraine, at ang pagkawala ng mga pasilidad na ito ay maaaring magdulot ng matinding dagok sa kanilang kakayahang ipagtanggol ang buong katimugang bahagi ng bansa. Ang pag-atake ay nagaganap sa panahon na ang depensang panghimpapawid ng Ukraine ay unti-unti nang nauubusan ng mga bala para sa Patriot system. Dahil dito, nababawasan ang kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang sarili laban sa mga ballistic missile ng Russia. Ang kakulangang ito ay nagpapakita ng lumalaking agwat sa pagitan ng lakas ng militar ng dalawang bansa habang patuloy na nahaharap sa mga hamon ang suporta ng mga kaalyado nito sa kanluran. Ang pinakahuling pagyanig na ito sa Kyiv ay naganap 2 araw lamang matapos ang isa pang malawakang pag-atake gamit ang mga ballistic missile at drone na kumitil sa buhay ng 15 tao at nag-iwan ng 12 desenang sugatan. Ayon sa Air Force ng Ukraine, tinamaan ng mga armas ng Russia ang kabuuang 28 lokasyon sa buong kabisera sa nakaraang serye ng mga pambobomba na nagdulot ng malaking pinsala sa lungsod. Noong ika-21 ng Agosto, inakusahan din ng mga opisyal ng Ukraine ang Russia ng pagsasagawa ng isang double-tap strike sa isang shopping center sa lungsod ng Kryvyi Rih. Ang lungsod na ito ay ang tinubuang bayan ni Pangulong Volodymyr Zelensky. Ang malupit na pag-atake ay nagresulta sa pagkamatay ng 15 katao at pagkasugat ng higit sa 110 iba pang mga sibilyan sa naturang lugar. Mariing kinondena ni Pangulong Zelensky ang pangalawang pag-atake sa Kryvyi Rih na ayon sa kaniya ay sadyang nag-target sa mga rescue worker na tumutugon sa unang pagsabog. Nagbabala si Zelensky na hindi hahayaan ng Ukraine na lumipas ang krimeng ito ng walang kaukulang ganti. Ang kaniyang matapang na pahayag ay nagpapakita ng lumalalim na galit at determinasyon ng bansa na ipaglaban ang soberanya nito. Habang patuloy na tumitindi ang mga pag-atake ng Russia, ang sitwasyon sa Ukraine ay nananatiling kritikal at puno ng kawalang katiyakan para sa mga mamamayan nito. Ang kakulangan ng sapat na depensa laban sa mga ballistic missile ay naglalagay sa milyon-milyong buhay sa panganib araw-araw. Isang mahalagang hakbang ang kasalukuyang tinatalakay ng mga bansang kasapi ng NATO hinggil sa seguridad sa Strait of Hormuz. Ngunit nilinaw na ito ay isasagawa ng walang direktang partisipasyon ng alyansa. Sa gitna ng tumataas na tensyon sa gitnang silangan, nagpulong ang mga leader militar upang pag-usapan ang mga posibleng kontribusyon para sa pagpapanatili ng malayang paglalayag sa estratehikong rutang ito ng pandaigdigang kalakalan. Nabatid na nagpatawag ng isang mahalagang video conference ang pinakamataas na commander ng NATO kamakailan upang mapadali ang koordinasyon sa pagitan ng mga miyembrong bansa. Layunin ng nasabing pagpupulong na talakayin ang mga praktikal na hakbang upang suportahan ang kalayaan sa nabigasyon sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, binigyang diin ng kanyang tagapagsalita na ang inisyatibong ito ay hindi opisyal na misyon ng buong alyansa ng NATO. Ang nasabing pagpupulong ay pinangasiwaan ng Supreme Headquarters Allied Powers Europe o SHAPE noong Miyerkules ika-19 ng Agosto. Dinaluhan ito ng mga interesadong kaalyado sa antas ng mga Chief of Defense.
Sa pamamagitan ng pagtitipong ito, naging mas madali para sa mga bansa na ipahayag ang kanilang mga kakayahan at posibleng maitulong upang masiguro na mananatiling ligtas ang daanan ng mga barko sa naturang lugar. Kinumpirma ni US Air Force General Alexis Grinkewich, ang nangungunang commander ng alyansa, sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita noong Biyernes ang mga detalye ng naging talakayan. Ayon sa pahayag, ang pangunahing layunin ay ang pagbuo ng isang maayos na sistema ng komunikasyon at pagtutulungan sa pagitan ng mga bansang may iisang layunin na protektahan ang karagatan mula sa anumang banta ng pagharang o pag-atake. Upang maiwasan ang anumang kalituhan sa diplomasya, tahasang nilinaw ng tagapagsalita na hindi ito isang misyon ng NATO. Ayon sa kanya, mahalagang maunawaan ng publiko na ang papel ng NATO sa pagkakataong ito ay bilang isang tagapagpadali lamang. Walang opisyal na deployment ng puwersa ng NATO sa ilalim ng sarili nitong bandila, kundi individual na desisyon ito ng mga kasaping bansa na nagnanais tumulong. Ipinaliwanag pa ng tagapagsalita na may natatanging lakas ang NATO pagdating sa kakayahang pagsama-samahin ang mga kaalyadong bansa at unawain ang kani-kanilang mga kakayahan. Dahil dito, makatwiran lamang na gamitin ang plataporma ng NATO upang mapadali ang ganitong uri ng koordinasyon. Ang kakayahang ito sa mabilisang komunikasyon ang nakikitang susi upang maging epektibo ang anumang hakbangin sa Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang daanan ng langis sa buong mundo. Tinatayang humigit kumulang 20% ng kabuuang langis na kinakalakal sa buong daigdig ang dumadaan sa makipot na ito araw-araw. Ang anumang pagkaantala sa rutang ito ay may direktang epekto sa presyo ng petrolyo at sa takbo ng pandaigdigang ekonomiya, kabilang na ang Pilipinas. Sa kasalukuyan, sinisikap ng mga kaalyado sa NATO na iwasan ang direktang pakikibahagi sa lumalalang hidwaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Batid ng mga pinuno na ang direktang pagpasok ng NATO bilang isang institusyon ay maaring magpalala sa tensyon at magbunga ng mas malaking digmaan sa rehiyon. Kaya naman mas pinili nilang tumuon sa mga alternatibong plano na labas sa opisyal na istruktura ng alyansa. Ang mga planong ito ay nakasentro sa paghahanap ng mga paraan upang muling buksan at panatilihing ligtas ang kipot nang hindi gumagamit ng agresibong puwersang militar. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga koalisyon sa labas ng NATO, mas madaling makakakilos sa mga bansa ng may higit na kakayahang umangkop sa sitwasyon. Layunin nitong tiyakin na ang mga barkong pangkalakal ay makakapaglayag ng walang takot sa banta ng pagkumpiska. Nangunguna ang Pransya at Britanya sa mga pagsisikap na makabuo ng isang malawak na koalisyon na bubuuin ng humigit kumulang 100 bansa. Ang dalawang makapangyarihang bansang ito sa Europa ay aktibong nakikipag-ugnayan sa iba pang mga pamahalaan upang magkasundo sa isang estratehikong plano. Ang kanilang inisyatiba ay naglalayong garantiyahan ang ligtas na pagdaan ng mga barko kapag humupa na ang kasalukuyang tensyon. Ang layunin ng koalisyong ito ay hindi lamang panandalian, kundi naglalayong magtatag ng isang pangmatagalang mekanismo ng seguridad. Sa pamamagitan ng pagkakaisa ng iba't ibang bansa, umaasa silang makapagpapadala ng malakas na mensahe na hindi papayagan ng internasyonal na komunidad ang anumang iligal na pagharang sa mga internasyonal na katubigan. Ang kooperasyong ito ay bukas din sa iba pang mga bansa na may interes sa kalakalan. Gayunpaman, kinikilala ng mga eksperto na ang anumang pangmatagalang kasunduan sa Strait of Hormuz ay mangangailangan sa huli ng pagsang-ayon o pakikipagtulungan ng Iran. Dahil ang Iran ang may malaking kontrol sa baybayin ng kipot, hindi magiging ganap na epektibo ang anumang hakbangin kung walang diplomatikong komunikasyon sa kanila. Kaya naman kaakibat ng puwersang militar ang masusing diplomasya upang maresolba ang krisis. Mula sa pananaw ng mga analista, ang sitwasyon sa Strait of Hormuz ay patuloy na nagpapakita kung gaano karupok ang supply chain ng enerhiya sa buong mundo. Ang banta ng pagsasara ng kipot ay sapat na upang magdulot ng pangamba sa mga pamilihan ng langis na agad na nagpapataas sa gastos ng produksyon sa maraming bansa. Ito ang dahilan kung bakit alerto ang mga bansa sa Europa at Asia sa bawat galaw ng mga barkong pandigma rito. Para sa mga bansang kanluranin, ang pagpapanatili ng katatagan sa gitnang silangan ay isang pangunahing prioridad sa seguridad, ngunit ang hamon ay kung paano ito gagawin nang hindi nagmumukhang nanghihimasok sa soberanya ng mga bansa sa rehiyon. Ang diskarteng ginagamit ngayon ng mga miyembro ng NATO kung saan kumikilos sila ng individual ngunit may koordinasyon ay nakikitang pinakamainam na paraan upang maiwasan ang provokasyon. Para sa atin dito sa Pilipinas, ang isyung ito ay may napakalaking epekto.
Bilang isang bansang umaasa sa importasyon ng langis, ang anumang pagtaas ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado dahil sa tensyon sa Strait of Hormuz ay mabilis na mararamdaman sa ating mga lokal na gasolinahan. Ito ay magdudulot ng domino effect sa presyo ng mga pangunahing bilihin at transportasyon na direktang magpapahirap sa mga mamamayan. Bukod sa usaping pang-ekonomiya, hindi rin natin maaaring kalimutan ang kaligtasan ng libu-libong Pilipinong seafarers. Marami sa ating mga kababayan ang nagtatrabaho sa mga dayuhang barkong pangkargamento na madalas na dumadaan sa Strait of Hormuz. Ang pagkakaroon ng ligtas na koridor sa pamamagitan ng koalisyong pinamumunuan ng Pransya at Britanya ay isang magandang balita para sa seguridad ng ating mga bagong bayani sa dagat. Sa kabila ng mga paghahandang militar, nananatiling mas paborable para sa karamihan ng mga bansa ang diplomatikong solusyon. Ang paggamit ng diplomasya ay nagbibigay daan upang mapakinggan din ang panig ng Iran at makahanap ng kompromiso na katanggap-tanggap sa lahat. Ang pag-iwas sa armadong labanan ang siyang pinakamahalagang layunin upang hindi na madagdagan pa ang krisis na kinakaharap ng mundo sa kasalukuyang panahon. Kung babalikan ang kasaysayan, ang Strait of Hormuz ay madalas nang maging sentro ng mga tensiyong geopolitical. Maraming beses nang nagbanta ang Iran na isara ang kipot bilang tugon sa mga sanksyon ng Estados Unidos at iba pang bansa. Ang bawat banta ay laging sinusundan ng pagpapadala ng mga barkong pandigma ng Amerika at mga kaalyado nito, na lumilikha ng isang paulit-ulit na siklo ng tensyon na mapanganib para sa lahat. Sa mga susunod na araw, inaasahang mas magiging malinaw ang detalye kung anong mga bansa ang sasapi sa koalisyong ito at kung anong uri ng suporta ang kanilang ibibigay. Maari ito ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga barkong nagpapatrolya, pagbabahagi ng impormasyong paniktik o pagbibigay ng suportang logistikal. Ang magiging tugon ng Iran sa inisyatibong ito ang magiging susi kung magkakaroon ba ng kapayapaan o hidwaan. Sa pagtatapos, ang hakbang ng mga miyembro ng NATO na magpulong ng hiwalay sa opisyal na alyansa ay nagpapakita ng isang bagong estratehiya sa modernong diplomasya. Layunin nitong protektahan ang pandaigdigang interes habang pinapanatili ang kapayapaan. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapan sa Strait of Hormuz dahil ang katatagan nito ay katatagan din ng ekonomiya ng ating bansa at ng buong daigdig.